out of the 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo, wala ang pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, ano yan, AKAP, ayuda. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng Ang SESS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. Kaya yung sa sundalo, pati yung retirement, nila patayan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividido ba talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Yun ang noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng and even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun. Pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pang-opera ka. Ang nawala ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Paano yan? Hindi man maano ng Kongreso. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Mr. President, if you see that it is really may estafa case, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government thing. No, the court ang pumapasok ang Supreme Court. Kana hihintuan nga na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako, ang alam mong minalverse nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo, wala ang pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, AKAP, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon.
Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may tag 5,000 kayo ngayon. Nakita ko sa TV ko. Pera natin. Sus Maria Josep Ginoo Romualdez. Oy. Awa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ang 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami sa namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloan, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SSS kinuha rin 62 billion private rin yan para sa LBP 62 billion DBP 62 billion kaya yang sa sundalo pati yung retirement nila patayan. Given all these predicaments, sir, you have the legal basis on the issue in mind. Kaya meron na Legal remedies in your mind? meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan, what is left from the original nila. Kagaya nitong PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. But they juggle. Foreign borrowing. Wala na silang majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tignan mo, bakit ang majagol? They transfer it, diba, from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it, ayuda. Hindi na may jagol mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking Meron, loans? it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth ngayon. So, para magkaroon tayo ng predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation from the PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. hearings. Kung mass Mass mobilization of people power for that. ang alam ko ang sinong pupunta lang doon, ikaw pati ako, bakit naman Doon na sir, no? alam ko man ang walang pupunta doon. Why? Magmass movement ako, tayong dalawa lang. Sir, asan sila sir na nawala na daw itong the magic of the 30 crowd? Magic, wala na. Matagal na yung walang magic. Sinabi ko, retired na ako. But when you Hindi say ko na, I do not need to be on the front or at the back or on the side. Retired na ako. Ang rating ko, baski ilagay mo ako dyan sa 1 to 10, mamili ka, 2, 3, 4, 5, 9. Wala na ako. Ano bang Duterte magic? ikaw lang Wala may na makatawag ako. ng crowd. It's only your word that can compel people to come together and raise the common voice. Istorya lang yan, media, kaya ganun. Ganun ang ginawa ko noon, wala man lagi. Di ba? Tulo. So when you say that, it's the other way around, no?
the history of the Duterte leadership in Davao. Then, pag sinabi mo yan, iba yung nangyayari. Pag sinabi mo wala. Wala na. Ang tao, hindi na nakikinig sa akin yan. Kasi wala na akong power, matanda na ako. Nagkakay na ako, kaya the last time ako nagmotor, hindi ko na talaga kaya. 7 months ago, nagmotor ako uli. Kalakad pa man ako ng husto. Nung natumba ako, may kunting crack na dito. Ayaw ko na rin mako-opera. Kaya palitan man ang kneecap. Sabi ko, pagkatapos sabi ko, ano Dok, mag-cane pa rin ako. Oo, mag-cane ka. O di, ayaw na lang ko operahin, mag-cane na lang ko. Sugar cane na lang kaani. Natumba ako mga 7 months ago. Kaya ako, okay pa man sana ako. Tatawa, hindi pa ako hindi ako inutil. Ang masakit pa, kaya nga nagmotor ako ng magaan. Yung 600 lang, 800 kasi ang 1,000, 1,100. Yung Honda na blue na wala pa, matagal na talaga. Pag ko, hindi ko nabawi sa Sir, given the situation na may perceived na problema between the Duterte and the Marcoses camp, ano yung advice mo sa mga tao who are wanting and who needed to hear your voice, to bring back the people together? To all Filipinos now listening to me, punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. Mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kayo kay Marcos, hindi kami nakipag-contest kay Marcos. Never. Wala kaming billion, trillion na sa utak lang na Trillanes. Mayor, ilusog nakapay na magkaso po kang Trillanes. Ano? Itong file ng kaso kay Trillanes. Nakapay po. Wala pa ako natumbang ako sa motor. Nag-file na ba yung kaso kay Trillanes after the Quadcom meeting? Kaya nga, alam mo, pinapakita mo ng bangko, fake talaga yan. Hindi ka makakuha ng. Kung magkuha ka ng sa bangko ng papel, bawal rin yan. Ngayon, kung balandra mo, bawal rin yan. Ipinasok mo doon sa Quadcom, use of falsified documents, another crime yan.